Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. Ako, happy Sunday. Kamusta ang ating mga kababayang OFW na maaring off day ngayong araw na ito or mas pipiliing magpahinga sa kanilang mga trabaho, mas pipiliing mahigala maghapon, ayan, manood ng Netflix o makipagtawagan sa kanilang mga loved ones. Ayan, kamusta po kayo? So ngayon po ang ating pong pag-uusapan, nandyan po sa ating screen, ay ang itong patungkol po kay Marcoleta na ipinagtanggol po niya ang kanyang 112 million funds noong nakaraang eleksyon. Nakaraang eleksyon. Nako, ito pong si Marcoleta ay naging questionable itong kanya pong salin dahil nga po itong kanyang salin ay 51 million lamang, 51 million, pero ang kanyang sotse ay 112 million. Paano nangyari yun, di ba? Ito. May paliwanag dyan. Itong si Senador Marcoleta. Kaya lang, yung kanyang paliwanag, pinagpiestahan po sa SOCMED. Kasi nga po, bukod sa medyo parang pantanga, ginagawa po niyang tanga ang mga Pilipino. So, pakinggan po natin ang kanyang paliwanag. May bagong inilalabas yung ipinasa ninyo na salin at yung comparison sa sose. Ang sabi nila ay paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, gayong ang kanyang asset ay mas maliit. Sen, paano bang nangyari? Ganito napakasimple lang ng paliwanag dyan kung nakinig lang sila nung siguro, meron kaming Thanksgiving, parang event. Aha. Ang pasimula ko nga doon meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Meron nga ang isa nga akong broadcaster dyan, hanggang ngayon hindi makamove on, hindi ba? Yun naman hindi ko kinakaila na sinabi ko yun. Nagtaka, takang-taka. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ayun. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Ayun. So, meron pong mga nag-contribute pala noong nakaraang eleksyon 2025 dito kay Marco Beta. So, ba't hindi mo nilagay sa yung sotse yun? Di ba? Dapat nilagay mo yan sa sotse mo. Kaya lang may paliwanag pa rin po siya dyan. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka Ayun. Wag daw i-disclose. Isekreto na lang natin to, Kong. Isekreto na lang natin to. Lagay mo na sa bulsa mo. Tago mo na yan. Sa'yo na yan. Pangampanya mo yan. Kasi naniniwala kami, ikaw ay dapat maging senador. Tago mo na yan. Sige na. Sa'yo na yan. Wag mo na ilagay sa sotse mo yan. lagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na, kung tawagin, ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob Ngayon, Utang na loob. So, ang utang na loob po, binabayaran yan. Kapag binigyan ka ng pera at pinasikreto sa'yo, maaring sikreto din ang paniningil nito. dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity,
Kaya sinabi ko, zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Aha. Ayun. So, napakamasunurin pala nitong si Marcoleta. No? Mas sinunod niya ang request ng kanyang mga kaibigan na nag-chip in para po sa kanyang kandidatura. Kaya lang, naku, Senator, parang nakalimutan mo yata ang accountability at transparency. Naku, pinaka-importante yung transparency diyan sa yung sotse. Kaya lang, ikaw na ang umamin, may nagbigay pero hindi mo inilista. Teka, abogado ka, di ba? Alam mo naman siguro na labag sa batas yan, na ang sotse dapat yung totoo. Alam mo ba talaga yan, Senator Marcoleta? O nagtatanga-tangahan ka? Sino ba ang ginagawa mong tanga? Sarili mo o ang taong bayan? Yan ang isang malaking tanong. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Ba, tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay, ano. Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. At saka kailangan Teka, Senator Marcoleta, public service is a public trust. Kailangan may tiwala ang taong bayan sa'yo. Kasi ikaw ay isang public servant. Magseserbisyo ka sa tao, dapat malaki ang tiwala sa'yo ng mga Pilipino. Kaya lang, dahil mas pinili mo, na dapat magtiwala sa iyo yung mga kaibigan mong nagbigay sa iyo ng malaking halaga nung kumandidato kang senador. Paano pa kami maniniwala ngayon na ikay mapagkakatiwalaan namin? Dahil, mukhang mas loyal ka doon sa mga kaibigan mo kaysa sa taong bayan na bumoto sa iyo. Parang napaka-importante naman itong mga taong ito na hindi mo kayang ilagay sa iyong sotse, hindi mo kayang i-divulge ang kanilang mga pagkatao, ang kanilang mga pagkakakilanlan. Naku, paano kung yung nagbigay pala dyan, kontraktor? Tapos yung kontraktor, nandoon pa sa Senado, iniimbestigahan mo nung ikaw ay isang Blue Ribbon Committee Chairman. Naku! Senator Marcoleta, paano yan? Baka mamaya may nagbigay sa yung kontraktor na maraming sasakyan. Diba? Kaya nga po, yan ang iniiwasan ng COMELEC. Dapat ilagay mo kung sino ang nag-contribute sa iyong pangangampanya para maiwasan ang mga ganitong problema katulad niyan. Merong mga kontraktor ngayon na iniimbestigahan dyan po sa Blue Ribbon Committee. Paano kung isa pala sila sa nagbigay sa'yo? Kaya pala pinoprotektahan mo sila. Ang galing mo naman magpaliwanag. Senator Marcoleta, mukhang pabor lang sa'yo. Parang hindi na ito bend the law. Ito na yung break the law. Gastahin ko yun. kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin. Sapagkat gusto nilang manalo ako. Netiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. Hindi maghanap sila. Hindi pwedeng hindi ko gastahin yun. Kaya ganun kalaki yung ginastos ko. Dahil binigay nila sa akin, ipinagkatiwala, dahil kasi kagustuhan nila na manalo ako.
May bagong Nako, Sus Mariosep, mukhang eto na nga. Mismong si Mark Peluca na ang nag-booking sa kanyang sarili. Alam niyo saan ba nahuhuli isda? Di ba sa bibig? Naalala ko noon kapag kami nanguhuli ng isda doon po sa sa likod ng tindahan ng tita ko, meron doon dating malawak na bukirin. Ah, Ngayon nung ginawang parang tambakan ng mga buhangin yung mga paligid, para siya naging lawa. Na-stuck na lang doon yung tubig kapag tag-ulan, minsan hanggang bewang yung tubig, minsan naman kapag doon sa may malapit sa may mga buhangin hanggang binte, doon kami nakakahuli ng isda. Sa bibig lang namin hinuhuli. Kasi ang isda nga sa bibig nahuhuli. So ngayon, etong si Marcoleta, talagang siya na mismo ang nagpahuli sa kanyang sarili. Ito po maliwanag na maliwanag. Ito po ay nasa balita ng Net25. Inilabas ito ng Net25. Ito po ba'y pwede ba bagang itong gamitin na ebidensya para po kasuhan etong si Marcoleta, ireklamo sa COMELEC or ireklamo din sa Senado, Ethics Committee complaint, o kung meron man pong mga entidad diyan, mga grupo na pwede siyang kasuhan ng perjury. Mukhang nakalimutan po kasi nitong si Marcoleta na meron po tayong meron ako, hindi po ako abogado. Pero kahit papaano, nakakaintindi po ako ng oo at ng hindi. Nakakaintindi po ako ng tama at mali. Nakakaintindi po ako ng labag sa batas at hindi po labag sa batas at pwede sa batas. So ngayon dito po ito Republic ako RA number 7166. An act providing for synchronized national and local elections and for electoral reforms authorizing appropriations therefore and for other purposes. Ito pong batas na ito po yung batas na naglalayon na ang mga pinagkagastusan po ng isang kumandidato dapat accurate, synchronize sa kung magkano talaga ang kanyang kayamanan o ang kanyang pera. So, diyan na nga yung pumapasok itong inilalagay po sa SOTCHE o basta yung SOTCHE na yon. Nilalagay po yung kung magkano ang kanilang pinagkagastusan doon po sa kampanya at dapat po tapat ang iyong paglalagay diyan ng iyong pinagkagastusan. So kung 112 million ang iyong ginastos, dapat ito'y akma sa iyong kayamanan. Kaya lang nga po, ang salin nitong si Marcoleta, 51 million. Ang ginastos niya, 112 million. So dapat wala na siyang pera, negative pa, baon pa siya sa utang. 'Di ba? Kung kukwentahin lang natin, 112 million is greater than 51 million kahit po elementary. Maintindihan 'yan. So paano nangyari nga na ikay gagastos ng 112 million kung ang pera mo 51 million lang? So diyan na nga pumapasok yung paliwanag ni Marcoleta na siya daw po ay binigyan ng pera ng kanyang mga kaibigan. At malaki daw po talaga ang nabigay sa kanya. Tingin ko malaki talaga. Bakit? Kasi 112 million, kung yung 112 million na yan ay hindi niya pera at galing yan sa kanyang kaibigan, so meron siyang nilalabag dito sa 7166. At yung kanyang kaperahan na sarili niyang pera, 51 million, meron siyang 112 million. So, ibig sabihin, 163 million ang kanya naging pera. Pero hindi po Diba? So, dito, sa kanyang pagsisinungaling, sa kanyang SOTCHE, Statements of Campaign Expenditures, kung di ako nagkakamali, tama ba yung acronym? Diba? Ibinigay sa'yo. Totoo yon, tama yon. Sige, binigyan ka. Ngayon, kung pwede naman pala yan. Eto
Kung pwede palang gawing ganyan na lang, na, ay, pera ko to. Sarili kong gastos yan, yung pangangampanya na yan. Pero, may nagbigay sa'yo. May nagbigay sa'yo. Kunwari, binigyan ka. Kong. Eto, 10 milyon. Naniniwala akong dapat kang maging senador. Eto, 10 milyon. Pero atin-atin lang, sikreto mo na lang. Huwag mo na ipagkalat. Huwag mo nang sabihin na binigyan kita. Huwag mo na ilagay sa sotse mo, ha? Di ngayon, sinunod mo yung kaibigan mo. Hindi mo nilagay sa sotse. Kung pwede pala yan, bakit nilagay pa ni Chis Escudero na nagbigay sa kanya yung isang contractor, Centerways yata yon, nagbigay sa kanya ng 30 million pangampanya. Kung pwede naman palang isikreto. Diba? Di sana hindi humaharap ngayon sa kontrobersya etong si Chis Escudero. Diba? Ngayon, doon na lang sa perjury. Hindi ko na i-ready kagad eh. Doon na lang sa usaping perjury. 'Di ba? Ito pong atin po kasing batas sa perjury. Ikaw ay nagpasa ng salin at ng sotse. Yan po ay under oath. Dapat ang ilalagay mo diyan ay ang katotohanan. Parang ibig sabihin, nagsinungaling ka dun sa papeles na pinasa mo. 'Di ba? Kapag ang isang tao ay sinadyang magsabi ng kasinungalingan habang nagbibigay ng testimonya sa korte o gumagawa ng sinumpaang salaysay, affidavit, maaari siyang kasuhan ng perjury. Ano ang perjury? Ang perjury ay nakasaad sa Article 183 ng Revised Penal Code ng Pilipinas. Definition: any person who knowingly makes untruthful statements under oath or executes an affidavit upon any material matter before a competent officer authorized to administer oaths. So, yung pong salin at sotse, yan po ay material matter before a competent officer authorized to administer oaths. At yan po ay under ng COMELEC. Sa madaling sabi, alam ng taong nagsisinungaling na hindi totoo ang sinasabi niya. Alam niyo habang nag-i-interview sila diyan, parang hirap na hirap si Marcoleta sa kanyang pagsasalita. Bakit? Dahil alam niya sa sarili niya, nagsisinungaling siya. Dito pa lang sa perjury, pasok na yan si Marcoleta. Lalo pa yung sa RA 7166. Ngayon, sinabi niya ito sa ilalim ng panunumpa. Nanunumpa siya dito sa salin at sa sotse na ang inilagay niya doon ay katotohanan at pawang katotohanan lamang. Pero hindi niya inilagay na merong nagbigay sa kanya ng pera. Merong nag-donate sa kanya na kaibigan niya. So, etong si Marcoleta na isang abogado, hindi ko alam kung ginagawa niya tayong tanga o nagtatanga-tangahan siya dahil maliwanag na maliwanag, nagsisinungaling si Marcoleta sa harapan nating lahat. Buti na lang talaga natanggal to sa pagiging Blue Ribbon Committee Chairman. Dahil kung hindi po to natanggal sa pagka Blue Ribbon Committee Chairman, naku po, puro kasinungalingan ang ipipresenta nito sa atin. At dyan na nga, di ba, pumasok ang isang Orly Gutesa na pagkatapos magbunga nga doon sa Blue Ribbon Committee hearing, abay bigla na naglaho. Kaya nga, ang tanong nitong si Ping Lacson, kung talagang may katotohanan ng mga pinagsasasabi mo, bakit ka nagtago pagkatapos mong pumunta ng Senado? Ngayon, eto pa po. Ang kasinungalingan ay may kinalaman sa isang mahalagang bagay. Nako, napaka-importante po ng salin at ng sotse. Diba? Ginawa ito sa harap ng isang opisyal na may kapangyarihang tumanggap ng panunumpa tulad ng notary public, judge, prosecutor, etc. So yan po talaga ay maliwanag na etong si Marcoleta
ay meron pong paglabag sa batas. Maliwanag na maliwanag yan eh. Ako hindi ako abogado. Simpleng tao lang ako. Vlogger lang ako. Pero hindi po ako nagmamarunong. Kasi nga po, etong perjury, napakasimple lang nito. Huwag ka lang magsinungaling, hindi ka makakasuhan ng perjury. Pero maliwanag na ang napakapangit na senador nito, nagsinungaling. Pangit na nga, sinungaling pa. Kaya nga sabi ni Vice Ganda, pag ba nakita mo yung mukha ni Marcoleta, hindi ka ba malulungkot? Laging nakasimangot? Aba, ayaw po natin sa sinungaling. Bakit? Ang sinungaling, kapatid ng magnanakaw. So, eto bang si Marcoleta may pinoproteksyon ng magnanakaw? Abay, sinungaling siya eh. O ngayon po, dahil po sa kanyang paglabag na yan, sa Article 183, ang parusa po dyan, prison correctional. Mula 6 na buwan at 1 araw hanggang 2 taon at 4 na buwan na pagkakabilanggo o multa na 1,000. Maaari rin maharap sa disbarment o administrative case ang abogado o public official na gumawa ng perjury. Naku po. At karaniwan pong kaso ng perjury sa mga election case, halimbawa, maling salin o campaign document. Naku, pasok na pasok ito si Marco Beta dito po sa perjury na ito. Ako, hindi ako hindi natin kailangan dito na rocket science, hindi natin kailangan maging architect, hindi natin kailangan maging engineer, hindi natin kailangan mag-aral ng law para maintindihan ng perjury. Etong si Marcoleta, abogado siya, pero nagsisinungaling siya, parang nasanay yata to. Baka nasanay siya sa kanyang pagiging abogado, nagsisinungaling siya, nagsisinungaling ang kanyang kliyente, pinagtatanggol niya yung sinungaling. Kaya ngayon, si Marcoleta gumagawa ng sarili niyang paraan, sarili niyang batas para makalusot dito sa kanyang sotse at sa kanyang salin na hindi po nagmamating. The math is not mating. Sotse, 112 million. Salin, 51 million. Di ba nga po, kaya po tayo ginawa ng COMELEC na magkaroon po ng salin at sotse ay para po sa transparency. So paano na po kung ang isa sa mga kontraktor ng gobyerno kaibigan po ni Marcoleta, nagbigay sa kanya? Example na lang natin, yung pinagtatanggol niya doon sa Blue Ribbon Committee noong siya pa ang chairman. Example na lang natin, eto pala mga diskaya, binigyan siya ng campaign donation noong 2025 election. Hindi niya dineklara. Kaya pala napakatindi ng kanyang kagustuhan na ang mga diskaya ay mailagay sa Witness Protection Program. Diba? Hindi natin alam kasi nga hindi naman niya nilagay sa SOCHE kung sino yung mga nag-donate sa kanya. Kung yung pong mga nag-donate sa kanya, merong magandang hangarin. Meron pong in good faith ang pagbibigay sa kanya ng campaign donation. Bakit kailangan pa pong isikreto? Kumpara naman pala to sa bayan. Kumpara naman pala to sa pagiging mabuting senador, magaling na senador ng isang Marcoleta. Bakit kailangan pong isikreto? Kasi eto nga, kung pwede pala yung ganito, bakit pa ilalagay diyan ni Chis Escudero na may nagbigay sa kanya ng 30 million na pinakamalaking kontraktor doon sa Sorsogon? Bakit pa ilalagay ni Sara Duterte na may nagbigay sa kanya na kontraktor din sa kanya SOCHE? At ng iba pang mga senador, kung pwede naman pala yung ganitong diskarte ni Marcoleta. So yung transparency, baliwala kay Marcoleta yan. So kapag ikaw po ay kumandidato at gusto mong maging public servant at hindi mo pinapahalagahan ang transparency, dun pa lang, red flag na yun. Dun pa lang hindi ka na dapat kumandidato. Kung ang kakampihan mo ay ang mga kaibigan mo, na ikaw ay gagawing kriminal o bibigyan ka ng dahilan
para lumabag sa batas. Dapat di mo na tinanggap yun. Bakit? Kasi ibig sabihin nun, yung binibigay sa yung pera, ha? Yung ibinibigay sa'yo, tatanawin mo yung utang na loob at babayaran mo yun ng palihim. Ah, 'di ba? Dapat ang pinili mo Marcoleta, yung transparency. Dapat nung binigyan ka, o kunwari, binigyan ka na isang maletang pera, o kunwari, eto, pera to, o, congressman, o eto, bibigyan kita ng 30 million, ha, para sa pangangampanya mo. O, bibigay ko sa ito. Pero wag mo na ilalagay sa sotse, ha. Wag mo na ililista sa sotse. Ha, sikreto na lang natin to. Alam mo, pinakamagandang ginawa mo, Marcoleta, ang sinabi mo, ang sinagot mo dun sa kaibigan mo, kahit na tropang buo mo yan, kumparing buo mo yan, yan ay kalaro mo noong simula nung ikay matutong maglakad. Kalaro mo na yan. Yan ay mga kababata mo. Kahit na sabihin mong kadugtong na yan ang bituka mo. Isa lang ang sasabihin mo dyan. Pasensya ka na. Kung gusto mo talaga magbigay sa akin ng campaign donation, hindi ako pwedeng tumanggap ng hindi ko ilalagay sa sotse dahil lalabag ako sa batas. Importante sa akin ang transparency. Pero it goes the other way around. Mas pinili nitong si Marcoleta ang maging sinungaling, ang maging mapaglihim at denggoyin ang mga kababayan natin. Tayong mga Pilipino, dinenggoy ni Marcoleta. So ito may tanong ako dito. Sana sa mga nakakaalam sa batas o may mga alam sa sa mga ganitong sitwasyon o abogado, pwede po bang matanggal sa pagkasenador etong si Marcoleta dahil po sa ginawa niya? Kasi kapag napatunayan po siya ay nagkasala, 'di ba? Under perjury, makonvict siya, makukulong siya ng 2 taon. Yan po ba ano na yan? Dapat na po ba yung matanggal sa pagkasenador at mabarna sa pagkandidato sa mga darating na eleksyon? At isa pa, ito pa, may tanong pa ako. Pwede ba siya madisbardyan? Sana may makasagot sana may makapagparating nitong ating tanong kay Attorney Claire Castro. Kasi ano po ito kumbaga kapakanan po ng taong bayan itong ating inuuna dito. At gusto natin yung transparency. At isa pa, para po ito hindi pa marisan ng mga, kasi kung ganyan ang style ng isang Marcoleta na isang senador nakalusot, hindi na parusahan. Wag na tayo magtaka, baka sisikap kumandidato next election. Hindi po ilagay yung kanyang sotse na tunay. Baka sa si mayor o si governor o si board member, o si congressman o si senator o baka kahit pa presidente. Hindi na ilagay ang tama ang sotse. Tarantaduhin na ang sotse. Kasi nga po, nakalusot ang isang Marcoleta. Diba? Pamamarisan po ito. Kapag ito hindi po naipakulong at hindi natanggal sa pagkasenador. At hindi po ito na-disbar bilang isang abogado. Isang maliwanag na maliwanag po ito na paglabag sa batas. At isa pa, ito pa. Meron kayang pagkakataon o meron kaya talagang paraan para malaman kung talagang 112 million lang ang kanya sotse. Alam niyo pa, meron ako nakausap ng 2022 election. Isa siyang organizer, isa siyang kumbaga parang mga ganitong kampanyahan, ang trabaho niya ay yung mag-promote, kumbaga parang siya yung nag-organize ng mga kampanyahan. Pero ano lang siya, provincial lang siya, yung sa level lang ng probinsya. Nakausap ko, gawing Visayas. Alam niyo, sabi niya sa akin, kapag ikaw kakandidato nga senador, dapat meron kang at least 1 billion pesos. Kapag ikaw ay merong kalahating bilyon
merong posibilidad na ikay matalo. Bakit? Kasi sa pangangampanya, kailangan mo ng kalahating bilyon dahil lilibutin mo buong Pilipinas. Tayo ay arkipelago. So kung mangangampanya ka simula Batanes hanggang Hulo-Sulu, kailangan mo ng makinarya, kailangan mo ng tauhan, kailangan mo ng mga sasakyan, kailangan mo ng mga plane ticket, ibibili mo ang mga tauhan mo ng plane ticket. Buti sana kung isa lang. Mababa na dyan ng 10, 20, 30 na tauhan. Kasama na dyan, sekretarya, bodyguard, driver, yaya, makeup artist, taga-ayos ng peluka, taga-ayos ng muka na nakasimangot. Lahat yan. Isasama mo yan, buong Pilipinas, mangangampanya kayo. Lilibutin nyo buong Pilipinas. Hindi kakasya, 100 milyon. Kailangan, bilyon. Kaya po, sana ito'y masilip kung tama ba ang mga salin nitong mga taong to. So, ako po magpapaalam na sa inyo dito sa ating vlog na ito. Thank you po sa inyong pakikinig. Kung hanggang ngayon, nandito ka pa rin, ikay nanonood ng aking vlog, nako, meron ako diyaang Shopee basket. I-click mo. Kung nagugustuhan mo yung mga sombrero na sinusuot ko, eto, mga ganyang kagagandang sombrero. Andyan po. Andyan po ang basket natin sa Shopee. Bili na po kayo ng sombrero. New era po ang ating inaalok diyan na sombrero. Magaganda po ang mga sombrero ng New Era. Bili na po kayo. So maraming salamat po. Ingat po kayong lahat. Moma chup chup. Love you. God bless us all Pilipinas. God first. Salamat po. Bye-bye. Babush. Nakalimutan ko na yung tawa. Patawanin natin. Magtawa tayo. Magtawa tayo. Tawa. Nakalimutan ko na eh. Bye-bye!